สู้อาจจะได้เข้าใจป่ะเพราะว่าคนใช้รถแบบนี้สู้ได้ Hello guys, ito po ang Kausan sa umaga. Magpapapicture lang tayo kay McDonald's. McDo, where are you? Kausan in the morning. Dito tayo kumain kagabi. Oh, saan sa McDo? Hindi ba dapat nakalabas yan? Dapat nandito siya. Wait lang. Meron ba sa inyong nakaabot ng McDonald's na to na merong I Love Kausan? Bale, ito yung hinahanap ko. Pero unfortunately, hindi ko siya nakita. May McDo pero wala na tong part na to doon sa area sa Kausan. Correct me if I'm wrong ha, pero just in case kung mali ako, at least you can tell me kung nasaan na to. Luckily, nakapag before and after naman ako dito sa area na to kung nasaan nakalocate ang Starbucks. Of course, merong mga konting pagbabago in a span of 13 years, which is very understandable. And lastly, of course, dito sa unahan ng Kausan Road. So dito talaga medyo malaki talaga yung pagbabago. But of course, you can still see the similarities naman way back 2013. If you like, you can also do this trend, the before and after, especially kung nagre-reminisce kayo ng mga na-experience nyo before and compared it now, 2026. So once again, please subscribe to my YouTube account and follow my Facebook and TikTok accounts. This is Backpacking on My Own, saying you can do it alone, you can do it on your own. Good day again mga ka-backpackers. So aside from visiting Kausan Road early in the morning and doing the before and after trend, ang pinaka main goal ko for this morning is to visit or check yung Fra Artit station or ferry station na malapit lang dito sa Kausan Road. From my accommodation, bali finalo lang natin ang Google Map, tapos naglakad tayo for about 15 to 20 minutes, then nakarating na tayo sa Fra Artit ferry station. And guess what? To my surprise, makikita ko pala dito yung pinakadulo na attraction doon sa Chao Phraya River Tour na inavail ko nung day 2 pa lang na pagdating natin dito sa Bangkok. To give you a context guys, remember, nag-avail tayo ng Chao Phraya River Tour. Unlimited yon into different stations nung day 2. Tapos yung pinakadulo is yung Fra Artit station wherein yung pinaka-view dito is yung bridge na merong mga kable-kable. Yon. And that bridge is called the Rama 8 Bridge. Nakitang-kita pag nandito ka sa Fra Artit ferry station. Hi guys, good morning. Bale, kanina din ba naglakad na tayo sa may Kausan Road? Pinakita ko na sa inyo yung morning version ng Kausan Road. Ngayon naman, may na-discover akong area. Nandito ako ngayon kasi nilakad or inalam ko kung nasaan yung Chao Phraya station dito. And fortunately, katabi lang siya ng station. So, nandito tayo ngayon sa Santi Chai Prakan Park.
Again, Santichay Prakan Park, also known as the Riverside Park, with views and a fort. So, technically, yun yung fort doon. Hindi ko ma-pronounce ng tama yung name ng fort. And also, fortunately guys, nandito rin pala ang viewing deck or kung saan mo makikita yung isa pang what do you call this one? Parang tourist spot or view na gusto ko sana makita nung nag-Chao Phraya River Unlimited Tour tayo. Okay, hindi ko lang ito napuntahan kasi nga nasa dulo tapos hanggang may specific time lang. So fortunately, andun lang pala siya. So mamayang gabi, babalik tayo or hapon babalik tayo dito para makapagpa-picture doon sa bridge na merong mga ilaw-ilaw. Okay, so i-tour ko kayo dito sa park. For free to ha, for free. Alright, so ito parang merong castle dito tapos may mga parang canyon-canyon dyan. So hindi na natin alamin yung history guys unless meron tayong makitang information, okay? So it's for your eyes only. Then anyway, it's the experience. Kung malalaman natin yung history, why not? Pero kung hindi naman, okay lang din. Let's just enjoy the sceneries. So nandito na ako sa bandang dulo kasi galing na tayo doon. Ito sa picture na ako doon. So ito yung part. So technically ito yung pinaka-center. Tapos may makikita kayong mga ilang mga taong nag-relax. Meron dong nag-yoga kanina, nagpapahinga. Ayan, chill. Okay din to sa ano. Okay din siyang ano, picture. Tapos mayroon mga local house doon, no. Ayan. Yan din yung mga gusto kong makita. Kung paano yung mga house sa mga local dito. Alright. Okay. Punta muna tayo dito. Tapos meron ditong parang station, I don't know, naka-ano sila, tukulda sila. Baka sila yung mga nagpe-preserve or cut or ano, caretaker whatsoever. Ayan, dyan sila. Maliit lang tong park pero maganda. Diba? Parang magandang mag-park hopping talaga dito sa Bangkok. And ito po yung minimension ko sa inyo. Malaman din natin yung name. I-google ko na lang yung pangalan. Yan, nag-picture na ako dito kanina. Yan. So, ito po ang Mekong River. Oh, ayun yung Chao Phraya, boat. And, ayan po. Meron tayong view ng Mekong River dito. Ayun po yung station. Last station if I'm not mistaken, or meron pa doon, I'm not sure. Tapos ayan yung bridge na nagiging magandang tourist spot. Yan, pupuntahan natin ulit yan mamayang gabi para ma-check natin. Yan, maganda yung ano dito, yung pwestuhan dito, but for sure maraming tao dito mamayang gabi. Yan po yung inavail natin na unlimited hop on, hop off. Yan po ang nagpapunta sa atin sa Icon Siam, tsaka sa iba't iba pang stations doon. Ayan. Okay. Sana mamaya hindi ganun karami tao para makapagpa-picture tayo. Ayan, sa mga gusto ng quiet area, lakad-lakad, morning walk dito sa Khao San area, then this is a good place for you. Ayan o, pwede kang dyan sa grass makain. Tapos meron ditong parang temple. Ayan. Then yun yung papunta ng station, ferry station. Ayun lang siya, pero ang ganda niya, diba? Punta tayo sa bandang harapan. Bali from Khao San Road, i-Google map nyo lang papunta doon sa ferry station. Tapos lakad lang kayo hanggang makarating kayo sa pinaka. May guide kasi na mag-lead sa inyo papunta ng station, ferry station. Tapos katabi lang, ito lang din.
Pwedeng pang ano to, picture nyo talaga, diba? May lakad-lakad. Ito maganda. Wait, cut ko muna. So after natin sa park and bago tayo makabalik sa ating accommodation is nakita ko itong cart na kung saan ay bumili ako ng local na Thai milk tea. If you love Thai milk tea, I highly recommend na bumili rin kayo sa mga ganitong mga cart kapag nasa Thailand kayo. For me, nagustuhan ko talaga yung lasa niya kasi napaka-authentic. Tapos, at the same time, nakatulong ka pa sa local. Siyempre, ano lang to magkano lang to, 30 baht compared sa prices ng mga milk tea sa mga cafe or restaurants. Sayang nga lang mga backpackers kasi nung nasa Thailand pa ako, hindi pa nag-viral or baka hindi ko pa napapanood sa TikTok yung famous na Thai milk tea grandmother na si Auntie Nate. Di sana na kapunta tayo dun sa coffee shop niya. So let's continue watching mga backpackers kung paano piniprepare ang Thai milk tea. After ng activity natin from 11 a.m. until 4 p.m., bumalik na nga tayo uli dito sa Phra Arthit Station. And as you can see, mayroong magandang view ng sunset dito. When it comes to the area, medyo mas dumami yung tao pero hindi naman siya ganun ka-crowded. Meron din ditong mga nagzumba at saka yung iba is may mga nagde-date and of course yung mga picture taking sa mga tourists. At this age, super na-enjoy ko na talaga yung mga ganitong moments, yung mga chill lang. Yung nakatambay ka lang, walang activity, nag-observe ka lang sa isang area, sa isang community, you're acting like a local, so mas nafe-feel mo yung environment ng area or ng place na pinupuntahan mo. And after the magnificent sunset, ito namang view ang bubulaga sa'yo. Nasa right part naman siya, wherein makikita mo na nakasindi na yung ilaw ng Rama de 8 Bridge. That would be all for this video. And I hope mga ka-backpackers ay nagustuhan nyo itong park na na-discover natin near Khao San area. Specifically, near the Phra Arthit Station.
So, if you're staying near Kausan Road or kahit day tour lang kayo at mayroon kayong extra time, so pwede kayong pumunta dito sa park na to para tumambay, para i-appreciate ang nature, pwede sa umaga at maganda din ng view sa gabi as you can see. Thank you for watching and watch out for our next video.